Magbasta na po kayo ng ballpen at papel. Isulat po ninyo yung coins at year na aking binibili. So guys, ibubukod ko na yung mga 5 piso, 10 piso, saka piso para madali kong mabilang. Hello guys! Magandang gabi uli sa inyo. Ako po ito, si Gelo Coins TV. Ngayon guys, ito naman ngayon ang ating pag-uusapan. Ito po ang i-share ko sa inyo. Pag-uusapan po natin to sa numista. Aalamin natin kung ito ba ay meron na bang mga value. Kung may value, magkano na kaya ang value nito. Tapusin ninyo guys yung aking video para malaman pa po ninyo kung anong mga coins at year ang aking binibili. Ngayon po guys, ito po muna ang ating pag-usapan. Nakalagay po dyan guys, Numista Banknotes Philippines, 1,000 piso without horizontal bar. Ayan guys, yung kanyang obverse at yung kanyang reverse. Pagmasdan po ninyong mabuti kung ano yung kanyang obverse at yung kanyang reverse. Dahil maraming klase po yung 1,000 na piso na lumabas. Ngayon guys, alamin na natin kung ano ang sinasabi ng numista. Nakalagay dyan, Standard Banknotes Year 2010 hanggang 2021. Value 1,000 pesos. Currency, piso. Composition, paper 80% cotton and 20% abaca fiber. Yung kanyang size 160 by 66 mm. Walang nakalagay guys kung siya ba ay demonetize. Walang nakalagay guys, oh. 'Di ba? Walang nakalagay kung siya ay demonetize na. Ibig sabihin guys, umiiral pa tong pera na to. Kasi walang nakalagay kung demonetize na siya eh. Yung year niya, 2010 hanggang 2021. Ibig sabihin, umiiral to guys. Kasi walang nakalagay kung siya ay demonetize na. Ngayon, alamin na natin guys kung ito ba ay may value. Kung may value, magkano kaya ang value? Tingnan natin guys kung ano ang kanyang sinasabi ayon sa numista. Tingnan natin kung ano ang kanyang sinasabi. Eto guys, ang nakalagay dito guys, 2010, 13%. Ibig sabihin guys, medyo marami-rami to. 13%. Hindi lang nakalagay kung ilang piraso yung ginawa. At kung mapapansin ninyo, wala siyang value na nakalagay. Ang may value lang, UNC. Ibig sabihin, kung meron kang hawak na UNC, yung uncirculated, iyon po ang merong value. Ayan, nakalagay dyan, ang value niya, 29,000 Korean won. Kapag iyan po ay kinonvert natin sa peso, iyan po ay 1,224. Ibig sabihin yung 1,000 mo, tumubo ka na ng 224 kung UNC yung hawak mo. Pero kung ang hawak mo ay gamit na, wala po siyang nakalagay na value. Ibig sabihin, gastusin na ninyo kasi UNC lang po yung may presyo. Ayan, oh. Nakalagay dyan, UNC, uncirculated. Yung hindi pa siya nagagamit, hindi pa umiikot sa market. Unused siya. Ang presyo niya, 29,000 Korean won. Sa peso, iyan po ay 1,224. Tingnan, ang nakapirma dyan si Aquino, saka si Tetangco. Tingnan pa natin yung iba guys. Ayan, nakalagay dyan, Aquino, Tetangco, 2012, 6%. Aquino, 2013, 9%. Hanap pa tayo guys ng may presyo. Ito guys, may presyo. Yan. 2015, 14%. Medyo marami din siya. Ang nakapirma rin si Aquino saka si Tetangco.
Ang nakalagay sa UNC, 34,000 Korean won. Pag kinonvert natin yan sa peso, yan po ay 1,436. Ibig sabihin yung 1,000 mo, tumubo ka na ng 436. Basta yung hawak mo ay UNC. Kasi wala na pong nakalagay na ibang presyo. Eto guys, may presyo siya. 2019. Ang nakapirma naman dito, si Duterte saka si Diokno. Yan, nakalagay dyan, 12%. Medyo marami din siya. Wala rin siyang presyo. Ang isang presyo lang ang meron, UNC uli guys. Ang nakalagay, 39,000 Korean won. Pag kinonvert natin yan sa peso, yan po ay 1,647. Ibig sabihin, yung 1,000 mo guys, tumubo ka na ng 647 kung UNC yung hawak mo. Pero kung ang hawak mo ay gamit na, wala din po siyang presyong nakalagay. Isibihin, UNC lang po ang may presyo. Tingnan natin guys, kung meron pa bang iba na may presyo. Wala na guys, hanggang 2021 na yan. Duterte at Diokno, 7%, walang nakalagay na presyo. May idea na kayo guys ha? May value siya guys. Depende sa seller kung magkano niya ibebenta. Basta UNC lang guys yung hawak para meron siyang value. Pero kapag hindi UNC, gastusin na lang po ninyo kasi hindi naman papansinin ng mga kolektor. Kadalasan po ang binibili ng mga kolektor, mga UNC, yung uncirculated. Ngayon guys, pag-usapan naman natin yung mga coins at year na aking binibili. Baka mamaya nasa inyo na pala yung mga coins at year na aking hinahanap. Eto guys, ang aking binibili, 10 peso. Alam ko po na marami kayong ganitong klaseng barya. Pakicheck na lang po ninyo. Hinahanap ko po yung 2007, 2009, 2014. Pag-usapan na lang po natin kung magkano ko siya bibilhin. Depende po siya sa kondisyon ng coins. Ito pa ang aking binibili, 5 peso. Pakicheck na lang po ninyo yung mga 5 piso nyo. Baka mamaya nasa inyo na pala yung aking hinahanap. 2000, 2006, 2007, 2017. Guys, depende po yan sa kondisyon ng coins. Pag-usapan po natin kung magkano tayo magkakasundo. Ito pa ang aking binibili, 1 peso. NGC. Ito yung bagong piso ngayon guys. Ang hinahanap ko po, 2017, 2018 na Upper Mint Mart. Pag-usapan po natin guys kung paano tayo magkakasundo sa presyo. Depende po siya sa kondisyon ng coins. Ito pa ang aking binibili, 1 peso. Pakicheck nyo guys yung mga piso nyo. Baka mamaya nasa inyo na yung aking hinahanap, 2005. Isa lang po ang aking hinahanap, 2005. Pag-usapan natin guys kung magkano ko siya bibilhin. Depende po yan sa kondisyon ng coins kung magkano tayo magkakasundo. Ito pa ang aking binibili, 25 centimo. Ang hinahanap ko po, 2017. Ito po ay kadalasan ng gagaling sa grocery, sa mga supermarket. Pakicheck niyo po yung year, pag-usapan natin kung magkano ko siya bibilhin. Depende po siya sa kondisyon ng coins. Ito pa ang aking binibili, 25 centimo. Ang hinahanap ko po, 2005, 2006, 2008. Pakicheck na lang po ninyo yung inyong mga barya. Baka nasa inyo na pala mga year na aking binanggit. Pag-usapan po natin kung magkano ko siya bibilhin. Depende po siya sa kondisyon ng coins. Kagaya po nitong hawak ko, napakaganda ng kanyang kondisyon. Ito pa ang aking binibili, 10 centimo. Ang hinahanap ko po, 1998, 1999, 2001, 2003. 10 centimo, pakicheck na lang po ninyo yung inyong mga barya. Pag-usapan po natin kung magkano tayo magkakasundo. Ganito sana yung kondisyon
ng barya ninyo. Maganda ang kondisyon. Ito pa ang aking binibili, 5 sentimo. Ang hinahanap ko po, 1997, 2003, 2006, 2017. 5 sentimo. Pakicheck na lang po ninyo yung mga barya ninyo. Baka mamaya nasa inyo na yung mga year na aking hinahanap. Pag-usapan po natin kung magkano tayo magkakasundo. Maganda sana kung ganito yung kondisyon ng barya nyo. Mas maganda yung ganitong kondisyon, magandang ilagay sa frame. Ito pa ang aking binibili, 1 sentimo. Ang hinahanap ko po, 1999, 2003, 2008, 2017. Pakicheck na lang po yung inyong mga barya. Baka mamaya nasa inyo na yung mga year na aking hinahanap. Pag-usapan po natin kung magkano tayo magkakasundo. Mas maganda sana kung maganda yung kondisyon. Gaya nitong hawak ko. Sana po guys, naisulat ninyo yung mga coins at year na aking binibili. Paalala ko lang po guys, hindi po ako bumibili ng isang piraso. Lugi po ako sa shipping. Mas marami po, mas maganda. Pwede rin po tayo ng meet up. Pwede rin po tayo ng pick up. Ang location ko po, Gitnang Bayan, San Mateo, Rizal. Malapit po ito sa Montalban, Rizal. Malapit po ito sa Batasan. Malapit po ito sa Marikina. Kung kayo naman po ay nasa mga malalayong lugar, pwede naman po ang JRS, LBC, JNT, kung ano po ang meron sa inyo. Isa lang po guys ang rules ko. Ang gusto ko po sana, matanggap ko muna yung parcel. Titingnan ko po yung coins at year kung tama. Kung tama naman po lahat, kung magkano yung ating napagkasundo ang presyo, mag-session po ako sa inyong GCash. Kung gusto naman po ninyo, bayad muna bago padala, okay lang po sa akin kahit sa iba na lang po ninyo ibenta. Isa lang po kasi ang rules ko. Matanggap ko po muna yung parcel. Sana po guys nagustuhan ninyo ang video na ito. Paki-like and share naman para mapanood ng inyong mga kaibigan. Baka mamaya nasa kanila pala yung mga coins at year na aking hinahanap. Salamat sa inyong panonood!